Nagagalit tayo dahil paulit-ulit ang pagnanakaw at pagpapasasa at pagpapasarap sa buhay ng mga political dynastiya nang walang kahirap-hirap. Habang milyon-milyon ng mga kababayan natin ay parang nakalimutan na ng Diyos dahil sa hindi mailarawang paghihirap. Tayo na lumalaban ng parehas, kahit anong diskarte, gutom pa rin, lubog pa rin sa utang at kinakabahan na baka mapalayas tayo sa ating mga tahanan at hindi natin mabili ang mga batayang pangangailangan. Ewan ko kung umaasa ka pa na may mga big time swindlers na mananagot at mapapakulong ang sistemang ito. Sa takbo ng pangyayari parang katulad din ng dati. Ang makukulong ay yung mga saksi at yung mga small time na mga kawatan. Habang yung mga habitual na mga big time na mga magnanakaw ay makakatakbo pa at makakapwesto pa sa pamahalaan. Mga gagong to, hindi nyo na ako makukuha sa mga padrama-drama nyo at mga telenovela nyo, huy! At sa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin nyo? Isipin yung mga tropa at mga beshi, ano kaya kung huminto tayo sa pagtatrabaho? Pansamantala tayong tumigil sa ating mga karaniwan at mga regular na mga ginagawa. Isipin mo kung walang mga sales lady, dicers, bagger, dyan sa mga malls, sa mga supermarket, sa mga hypermarket, at dyan sa mga hotel. Walang gagawa sa mga construction. Walang magdi-deliver ng mga produkto na mga in-order dyan sa mga online na mga tindahan. Walang papasok sa opisina ng mga pamahalaan at walang guro na papasok sa paaralan. Walang TNBS, walang riders, walang bikers, walang kikilo sa mga pier, sa mga airport at dyan sa mga pabrika. Ewan ko kung hihinto din sa pagbebenta ng mga illegal na droga. At kapag nangyari ito mga tropa at mga beshi, sinasabi ko sa iyo, hihinto ang pag-inog ng mundo. Dahil tayong mga maliliit, tayong mga kakapiranggot ang mga sweldo, mga walang health insurance at mga baon sa utang, at tayong mga pinagnanakawan, ay tayo ang mga nagpapatakbo ng mundo. Tayo ang nagpapatakbo ng ekonomiya, ng mga tanggapan ng pamahalaan at ng mga pribadong sektor, at tayo ang mga nasa field ng mga maliliit na mga kumikilos doon sa mga iba't ibang mga maduduming gawain at mga mahihirap na gawain. At hindi tayo babalik sa trabaho hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya. Hanggat hindi nakukulong ang mga mandarambong at hindi nagkakaroon ng mga pagbabago na beneficial sa ating mga maliliit, ay hindi tayo babalik sa trabaho. Maaring may mawala sa atin yung ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at baka pati yung ating mismong kabuhayan. Pero sanay naman tayo sa walang-wala, di ba? Nagtitiis, nasasaktan, umaasa, chares. Pero kung ang kapalit naman nito ay hustisya, gogora ka ba? General strike ang tawag sa pagkilos na ito. At ginagawa ito ng mga tao at ng mga manggagawa sa iba't ibang parte ng daigdig. Hindi na bago sa atin ang general strike. Una itong naganap dito sa atin sa Pilipinas noong August 2, 1902 na inorganisa ng Union Obrera Demokratika o UOD, as in worm. Kung ating maaalala, isa sa mga nag-organisa ng UOD ay si Don Belong o Isabelo de los Reyes sa ilalim ng balangkas ng anarkismo o ng anarko-sindikalismo.